to 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. At muli sa hapong ito, kasama natin ang mag-asawang Glenn at Marlene Sinaon at sabay nila tayong sasamahan sa pag-inom ng ating little teacup. Let us praise the Lord. So salamat sa pagpapaunlak at muli tayong magkakasama, hindi lang sa meriendahan, kundi pati na rin sa kwentuhan. So maganda talaga yung sinabi ni Marlene kanina na you decided to retire at talagang binuhos mo na yung oras at panahon mo sa pangangalaga sa asawa mo at dito sa bunso. Si Glenn naman, parang hindi ko naulinigan na nag-retire. Ibig sabihin, patuloy pa rin ang iyong profession. Opo, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung work ko. Anyway, hindi naman, para sa senior kasi hindi naman mabigat ang work kasi nga nasa managerial level. So, Maari mo ba kayong bigyan ng idea? Kasi alam nyo, interesting, kakaiba yung kanyang ginagawa sa buhay. Ano kasi kami, involved kami sa maintenance ng mga gasolinahan. Di ba? Kakaibang level, ano? Buong Luzon ang hawak namin. Grabe, pero yung buong Luzon na yun, napakarami ho nun. At nakakatuwa kasi ano sila, importante sila sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Yes. O, di ba? Kasi hindi tayo aandar kung hindi nila aalagaan Ang gasolinahan. ang mga gasolinahan. Kaya nakakatuwa ho, Actually, no? during pandemic, kami lang yung nakakalabas eh. Kayo lang ang pwedeng lumabas, no? Kasama kayo, frontliner kayo, di ba? So hindi sila nababanggit eh. Hindi nababanggit yan as frontliners kasi parang mga medical team, yan ang lang. mga nasasabi. Pero nakaligtaan sa likod ng lahat ng yan, hindi mabubuo ang infrastructure, hindi mabubuo ang ating economic system without them. Kasi paano tayo aandar? Pare-pareho, di ba? Walang gasolina. Pero maraming pera sa gasolina. Kasi Hindi problema namin yan, no? Pataas ng pataas. Pag bumaba ang gasolina, ang liit lang. Pero pag tumaas, ang mahal-mahal. Pero hindi naman nila kagagawan yon. Hindi nila kagagawan. Pero na-enjoy mo pa naman ang iyong pagtatrabaho. Opo, unang-una, actually, I was also planning to retire na rin. Siguro mga 2 to 3 years from now. Kasi nga, marami pa kaming plano, di ba? Yung mga anak namin sa ibang bansa. So, kailangan ko pa rin magtrabaho para meron kaming pamasahe. Napaka-humble nila mag-asawa eh, pag no? lumabas-labas kami, di ba? Pero magandang inspirasyon ka, Glenn, no, for our lolos and lolas, na ibig sabihin hanggat kaya pa naman, di ba? Yes, Pwede pa tayo maging productive. Maybe hindi sa full-time job, pero maganda, no? Kasi at your stage in life, kahit 63, going to, ano na, di ba? Parang super retirement na, di ba? Pero active life pa rin eh. Habang si Mrs. naman, na-enjoy niya na rin. Kasi na-miss out mo ba yun, Marlene? Yung times na housewife ka, housekeeper ka, na-miss mo din ba yan? Yes, na-miss ko. At saka hindi ko na malaya, lima na anak ko. Parang hindi ako nagsawa sa kalaban ng lampin. At saka pa-change ng mga damit, di ba? Baro-baro. Tama, tama. Ang magandang katanungan dyan, Marlene, kasi career woman ka nga. Parehas kayo, no, na may kanyang career. Pero 5 yung naging anak ninyo. Sino yung naging katuwang nyo? Habang ikaw ay nagtatrabaho, sino talaga yung naging, it's a partnership eh. Hindi lang yan yaya basta eh. Kanino mo pinagkatiwala ang pagpapalaki sa mga anak? Bukod sa yaya, napaka-blessed ko na nagkaroon ako ng mga masisipag, supportive na mga in-laws, mother-in-law ko, mga sister-in-laws, na kayang pumunta ng Maynila ng ilang buwan para mag-ano ng mga babies, yung mother ko, sister ko, Mag-alaga. mga kamag-anak na gusto mag-stay sa akin para tumulong mag-alaga ng 4 na anak, 5 anak. Tama. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So mag-hello kayo sa kanila, pero marami-rami sila, no? Marami. Kasi 5 yan eh, no? So pinagtulungan. Pero I'm sure na at their
senior stage din, lolo, as a lolo and as a lola di ba? Ang laki ng naging contribution nila para mag-take care talaga sa growing years ng inyong mga anak. Gusto niyo ba silang, buhay pa ba sila? Actually, wala na po. Wala na. Pero si mother Miguel, ko, yung youngest na experience niya, yung both lola sa side ko at saka sa side ni Glenn. Wow, what a blessing. Opo. It's really a blessing, di ba? Tapos ang next question ko, ever supportive si Glenn. Hindi ba dumating yung phase na, tigilan mo na kaya yung pagtatrabaho mo? Kasi I can provide for you. Hindi ba, wala bang ganon? Walang ganong period sa married life niyo? Hindi ba yun naging challenge sa inyong dalawa? Wala, yung gusto ko lang tigilan yung mga other activities after work. Gusto ko mag-concentrate siya sa family, uwi ng maaga. Tulungan ako kasi the whole day na lang, workaholic siya eh. Oh, mahirap awatin sa Apo, trabaho. Sobra. Totoo. Sobrang mahal mo ang iyong hanap buhay. Yes. At ang hanap buhay naman ay minahal din kayo. Oo. Tama ba? Kaya ngayon, pwede na sitting pretty si Marlene, no? At ma-enjoy. May another question ako. Para sa isang working mother, kasi mahabang panahon yon. Totoo ba yung yung kailangan ng katatagan ng loob, yung may separation anxiety, yung isang bagong panganak na nanay? Kasi babalik ka na ng trabaho di ba? May ganun ba? May difficulty of detaching yourself? Oh, yes, kasi lalo na nung ika-4 ko na anak, nag-stop ako ng work ko para sa kanya yung time, i-focus. Pero after, I think, 5 months, nag-work ulit ako, pero I prayed to God na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na malapit sa bahay, tapos makauwi ako para asikasuhin yung mga bata. Actually, gusto ko rin mag-breastfeed, kahit yung break time sa tanghali, yun yung pinakamalapit na work. Binigyan ako, pinagkalooban ako ng malapit na work, malapit sa bahay. Kaya nakauwi ako for lunch kasama mga bata, and at the same time, nakaka-breastfeed pa. Wow, lolos and lolas, nakukuha pala sa dasal. Yes po. Kaya yung mga anak ninyo na nagtatrabaho din, pwede palang dasalan, na sana maging accessible para yung present din sila sa paglaki ng mga anak. Pero nandyan kayo in support, 100%, para talagang mapagsabay, ang kagandahan ng pagpapatuloy ng buhay. So, meron pa bang ibang challenges that came your way? Bago natin puntahan yung aspeto na binigay nyo na ang inyong dedikasyon sa Panginoon. Before that, before the Lord, meron ba naging challenges along the way? Yes, sa akin, minsan na-assign siya sa malalayong lugar eh. Like papuntang north, as far as mga Ilocos, no? At gaano katagal yun? 5 months. Pero Pero yung weekly, matagal, pero weekly na Weekly umuwi naman siya. Kaya lang, ang layo nun, Nung araw, hindi pa naman accessible ang mga bagay-bagay, wala pa tayong cellphone, Wala di pa. ba? Pero na-overcome ninyo. Na-overcome. Yes. Pero ang burden nandun sa wife, no? Yes. Kasi siya yung naiiwanan with the children. Madala. Ang lalaki ay fly-fly. Pero at least dahil naman sa hanap buhay. So, abangan ho natin. So, challenge yun for Marlene. Tignan natin kung paano, how they dealt with it, no? At paano naging stronger yung bond. So, magbabalik po kami. Hello, hello, hello. Ngayon naman ay pakinggan natin ang isang paalaala ni Pope Francis tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Marriage isn't just a social act, he notes. It's a vocation that is born from the heart, a conscious decision for the rest of one's life that requires a specific preparation. So let us praise the Lord. So magandang paalaala to para sa mga mag-asawa, di ba? So nabanggit mo nga kanina, Marlene, no? Nasa iyo yung burden eh. Siya kailangan niyang harapin yung trabaho sa malayo, pero ikaw, nasa iyo yung mga anak mo, at the same time, naghahanap buhay ka.
paano pumasok ang ministry sa buhay niyong mag-asawa? Basta every Sunday talaga, nagsisimba kami. Sinasama namin mga baby, kahit babies pa. 4 yun, nung wala pa yung youngest. So, doon lang ako humuhugot ng lakas. At the same time, alam kong mahal niya kami, hindi niya kaming papabayaan. At saka, kung ma-assign man siya sa malayo, talagang pinipilit siyang makauwi ng Sunday para makasama kami. Sino ang paano mo matatawag, mas maka-Diyos sa inyong dalawa? Ako. Pareho kami. Kasi ako talaga yung nagpupursige na Magsimba. kunyari may magsisimba ng that Sunday. Bis na, ito na tayo, kailangan tayo magsimba. Wow, Tapos kahanga-hanga. yung time no? na yan, yung siguro mga 13 years ago, naghanap kami ng, parang sabi ko, parang kulang yung simba na every Sunday. Parang may kulang. So, may yung panganay namin, may friend na meron silang community. So, in-invite kami nung time na yon. Actually, sa unang seminar, hindi kami nag-attend kasi nga, nasa niya ako sa Baguio that time. So, lagi ako nasa sa ibang lugar. Malayo, So, hindi natin chimpuan. Hanggat one day, year 2012. Yan. So, finally, pag hindi na kami humindi, kasi tama sa schedule. Oo. So, nag-decide kami na sumali. Ito yung tinatawag na Marriage Encounter. Weekend seminar. Weekend seminar. So, ibig sabihin, lolos and lolas, sila ay encountered couple. Yes. So, let us praise the Lord. So, ang nakakatuwa ho doon, hindi lang sapat para sa kanila yung pagsisimba, no? Naghangad pa sila kung paano pa maging mas malapit sa ating Panginoon at nagbukas naman ang pintuan sa pamamagitan nga ng ME weekend na tinatawag at matagal na panahon na yon. So, meron ba kayong pang-anyaya, no, sa ating lolos and lolas? Pwede ba kahit matanda ng couple? Pwede ba yon? Pwede po. Opo, Pwede pwede po. pong sumali. Hindi naman, ang importante lang naman, mag-asawa at wala pong pinipiling edad, no? Na senior citizen. Pwede. Pwede pong sumali sa aming community. So, ang aming community ay the Holy Family Marriage Encounter Community. Nagkakaroon kami ng seminar every quarter. Ibig sabihin, 4 times a year. So, that's 3 days seminar. Ayan. So Marlene, mag-hello ka naman sa mga ka-community mo sa Holy Family. Hello, mga brothers and sisters of Holy Family Marriage Encounter Community, sa lahat ng council, observant leaders, our ministry heads, at sa lahat ng members na napaka-supportive and dedicated sa aming community. Hello! So, ibig sabihin, Glenn, nagsimula muna kayo, ME Weekend, di ba? Tapos, sumunod, naging sponsor na kayo ng mga papasok din dun sa ME. Tapos, paano umabot na nagkaroon na kayo ng role? Yung mabigat na yung naging responsibility nyo as an elder, how do you call it sa inyong ME? Napakabilis ng namin siguro dahil medyo late na rin kami na nag-ME. Tsaka mature na din. Mature na rin kami. So siguro nakita ng mga elders na may potential kami kasi talagang hindi kami uma-absent eh. Actually, after ng ME weekend namin, hindi namin nakalain na, akala namin, hindi, attend lang tayo pero hindi tayo mag-active. Parang Pero nakita participant namin, lang. oo, Oo. nung nagsimula na yung mga talk, every prayer meeting, ang ganda pala ng mga gagaling ng mga speaker, marami kang matutunan about spirituality. So, hindi na kami bumitaw. So, talagang hindi kami ma-absent. na. So, nakita ng elders namin yon na may potential ito. So, parang wala pang isang taon, ginawa na kami agad, Encounter. nilagay na agad kami Sa sa council. encounter ministry muna Oh, okay. as head couple. Kami yung in charge dun sa mga pag-i-invite at pag-conduct ng ME weekend. Oo, yun ang For matrabaho. two, matrabaho diba, yan yun. ang matrabaho Yan yung entry part. level kasi. Oo. Yan ang entry level ng
pagiging member ng pagiging encountered couple. Tama. So 2 taon 'yon na naging na hawak namin. Tapos hanggang sa after that nabuto naman kami sa kasi every 2 years nag-election kami ng council, yung mga leaders, pitong leaders. So na-elect naman kami. No? Kaya ang bilis ng namin sa community. Kaya So, alam niyo ang makikita niyo diyan, hindi lang yung active na active sila, kung hindi committed na committed talaga. Yes, yes, Kasi maliwanag sa kanila na yung responsibilidad nila, they're accountable to God. Kaya ang gusto kong tanong sa inyo, anong nag-udyok sa inyo na hindi kayo tumatanggi? Sa totoo lang, pagod yun eh. Sa totoo Opo. lang, di ba? Pagod, kakainin ng oras mo, hindi lang yung resources. Maraming mai-eat up sa inyo. But you always said yes. Bihira yun. Marami akong kakilala, di ba? Oo, hindi. Oo, hindi. Tapos, di ba, hihina muna, Hihina, tapos active lalakad uli. ulit. Yung gano'n. Oo. Pero kayo hindi. Ever since na nakilala ko kayong mag-asawa, nagtuloy-tuloy talaga kayo. Bakit hindi kayo marunong mag-no Kasi kay Lord? nakita namin yung epekto sa buhay namin nung na pag hindi ka talaga humihindi sa pag serve kay Lord. Parang ang bilis din ng dating ng grasya, yung bang unang-una, siyempre yung pamilya mo, titingin sa iyo yung mga anak mo na hindi ako pwedeng gumawa ng pagkakamali kasi yung parent ko ganito. Tama. Tapos parang sa trabaho din may epekto din nung time na nag-encounter couple din kami. Hindi kami nawawalan ng trabaho Yung mga projects tuloy-tuloy lang. Kami pa nga yung minsan yung may hindi Parang yung grasya din bumabalik. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible na pag nagbigay ka ng 10, ang isa ang babalik sa iyo 100-fold. 100-fold. So, siksik, liglig at umaapaw pa. So, yung Marlene, yung mga anak mo naman, kayo'y nag-active as a encountered couple. Sila ay involved din ba sa ministry and paano nyo nagawa yun? Yes, kasi sa community, meron kaming din, parang family encounter. Actually, dito kami nag-family encounter. In this Hello, sa room. Dayforce. In this room. Dito. I remember. Talaga ba? Oo. Ilan tayo? 5 families. 5 families. So, hindi mahirap i-invite yung mga anak ko to join. Kasi nakita nila yung sa example namin ni Glenn na hindi kami nagsasawa at saka masaya kami sa community sa pagsiserve kay Lord. So, hindi sila nagselos dun sa community. No, hindi. Kasi di ba talagang full-time din yan di ba? Pagka nasa ministry ka. Pero sila, they appreciated it. Hindi lang in support, kundi na-involve na rin Involved sila as YYP, Young and Youth Youth. Professionals. Member din Tapos sila ng naging reader, yung sa liturgy, yung So, mga anak ko. iba-ibang levels din pala yan. Opo. Yan. So, amen. So, let us praise the Lord. So, nakikita ho natin, wala talagang emptiness pagka merong full hearts, di ba? So, walang emptiness kasi walang empty hearts. Dahil yung pusong yun ay laging pinupuno at binubusog ng ating mahal na Panginoon only if we will open our hearts to it. Kaya lolos and lolas, kung ano man ang mga pinagdaraanan natin, talagang may solusyon. Hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan kung ang Diyos ang tunay na laman ng kalooban na yan. So sa susunod nating pag-uusapan, titignan naman natin ano ang mensahe ni Glenn at saka ni Marlene para sa mga nagkakaedad na. Kasi syempre, unti-unti na rin nilang nararamdaman, humuhulas din ang lakas. Ano pa ba ang pwedeng pagkaabalahan ng lolos at lolas natin? Magbabalik po kami.
Hello, hello, hello. Muli kami nagbabalik. Kasama pa rin natin si Glenn at si Marlene. At napakasaya namin na malaman na kayang pagsabayin lahat, no? Ang trabaho, ang career, ang pamilya, at ang ministry din. Kaya salamat din at merong marriage encountered couples na tinatawag. So yan ba ay worldwide ba yan o pang-Pilipinas ba yan? Ang Marriage Encounter Foundation of the Philippines ay buong Pilipinas. Buong Pilipinas siya. Bali, ang community namin, ang Holy Family Marriage Encounter Committee is under the umbrella ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines na matatagpuan sa Ateneo. Doon yung pinaka Center niya. center. So, ito ay para sa mga mag-asawahan na gustong mapaunlad lalo ang Masasabi. buhay pamilya, ang buhay mag-asawa. Kasi napakaganda na napakaganda ng mga teachings ng Marriage Encounter. At hindi lang siya, hindi lang ang Marriage Encounter, hindi lamang sa mga pamilya na or mag-asawahan na laging nag-aaway, hindi lang para sa gano'n, no? Lahat pwede, no? Maski wala kayong problema, Yes. mas lalong kailangan. Tama. Kasi Maganda yung nabanggit mo. hihintayin Kasi pa ba natin na magka-problema Correct. Tama, bago tama. kayo mag-MBE, bago kayo mag-seminar? maganda yung nabuksan mo, no? Kasi eye-opener yan sa lahat. Minsan ang akala ng mga mag-asawa, hindi ko kailangan yan, wala naman Tama. kaming problema. Hindi naman mo kailangan ng problema para kayo makapasok dun sa community na yon kasi it is enriching the marriage, di ba? Lalong pinagyayaman, lalo kayong pinagdudugtong. At sabi nga niya, huwag niyo na intayin, no, yung away o yung issue bago kayo mapag-igting yung inyong pagsasama. Pero yung Correct. aspeto naman na sinabi ni Marlene kanina, pinagluluto ka daw niya. At hindi lang basta pagluluto, ang sabi niya, healthy. No? So, paano mo ba nagagawa yan, Marlene? Ba't naman kailangan may ganon healthy na meals ang iyong ipe-prepare? Tatakot ka bang ma-chugi Yes. agad si Oo. mister? Ganun ba yun? Kasi si Glenn, 3 times na siya na mild stroke. Stroke. So, iniingatan ko yung mga kinakain niya. Kailangan akong gumising na maaga and mag-prepare ng mga healthy talaga. Nakaschedule kung ano ang Breakfast and lunch. may baon talaga siya. Tapos, So, hindi pala pinapauwi. basta-basta kakain sa labas. Hindi, opo. Kasi yung trabaho niya, di ba? Talagang nasa malalayo. Natural, hindi mo na mamomonitor yung Yung kakainin kakainin. mo. Tapos whatever will be served, syempre, kakainin mo lagi yan. Kailan yung tatlo na mild stroke? Anong year? 2008, oo. 2007, 20... Before 12? pandemic yan. 2012. 2012. Ay, before mag... Tapos oo, yung pinaka-recent, 2024. 22. Oh, post-pandemic na, after 22, pandemic after. na. Pero awa ng Diyos, no? Maayos na maayos. Let us praise the Lord. Kung hindi natin naungkat yan, hindi natin makikita sa itsura ni Glenn na 3 times siya na mild Survivor. stroke, ha? Talaga naman, napakabuti ng Diyos. Yan nga yung sinasabing may mission May ka mission pa, pa. Glenn. Mission. Kaya tama May naman mission pa. pala yung pag-aalaga na talagang gusto niya nang ibuhos talaga. Hindi ka ba ninervyos dun sa 3 stroke ng mister mo? Yung first, sobrang ano ako doon, takot na takot. Tapos nung second na, relax lang ako. At saka yung third, may takot pero talagang pinipray ko na makasurvive siya sa ano, kasi nosebleed nung nakaraan yun eh. Talaga. May pumutok na ugat sa ilong niya. So, parang continuous bleeding yung nangyari. Actually, ako pa nag-drive 3 a.m. ng madaling araw. But it's good na magkasama kayo. Yes. Di ba? Nung nangyayari yan, hindi siya nasa ibang lugar. Ako, Na talagang grasya ng Diyos yun. Grasya ng Diyos, no? Ikaw naman, Brother Glenn, nung nangyayari yan sa'yo, feeling mo ba, this is it? May ganun ba? May goodbye na ba sa kalooban mo nung nagaganap Actually, yun? yung first stroke ko kasi ano yan 2007. Wala pa kami sa MBE noon. Kasi 2012 kami na yan.
Kahit grabe rin yung kaba ko noon, nakala ko talaga, kasi na-ICU ako eh. Tapos talagang pumapasok sa isip ko yung nagdadasal ako, kasi si Lord yung tayong piling kapitan. So, nagdadasal ako. At saka sa isip ko, nakapagtanim ako sa isip ko na makasurvive ako dito, magsiserve ako lalo. Dadagdagan ko pa yung service ko kay Lord. Yun nga, kaya nga nung 2012, nakakita kami ng community. Kaya siguro yung mga succeeding mild strokes, yung dalawa, nasa ME na kami, talaga, nandiyan na si Lord nagbabantay. Pinaan mo na kay Sabi niya, Lord hindi pa, marami ka pang gagawin Tama. sa ministry. Marami ka pang mag-asawahan na pwede mong hikayatin na ayusin yung mga pamilya. Tama. Kaya naman pala, kasi pag-iisipan ninyo no, yung kanilang dedication, parang extraordinary. Kaya sabi ko, meron palang mas malalim na dahilan. Kasi ito ay pasasalamat na. Yes. It's actually gratitude to the Lord. Kaya alam niyo, lolos and lolas, nakakatuwang mapakinggan na 3 beses na pala no, na nalagay sa alanganin yung buhay no, ng iyong mahal sa buhay. Pero nandito pa rin siya, malakas na malakas. Kaya kayo, lolos and lolas, binigyan kayo ng magandang buhay. Huwag nating ubusin ito sa pagreklamo na may masakit, nakakainis, di ba? Ibigay natin ng todo kasi yung buhay na yan ay biyaya na galing sa Diyos. Hindi natin alam, siya talagang 3 a.m. in the morning, sabi mo, nosebleed lang ang nangyari, di ba? Yung pala, stroke pala yan, di ba? Pero grasya ng Diyos, no? Na kung talagang may mission ka pa, but we have to be actively saying our yes to the mission. So, Glenn, baka may gusto kang sabihin, paalala at mensahe sa lolos and lolas natin. Yes, sa mga kapwa ko seniors, no, ano lang talagang ang focus natin lalo sa edad natin, ang focus natin yung ating health, number 1. Tama yun, si Sis 5 ko, ang ginagawa niya, hindi niya hinayaan na basta-basta lang ako magkakain sa labas. Talagang inihanda niya yung proper na diet. Kasi alam naman natin na pag senior na, dapat piling-pili na yung ating mga kinakain. And then, exercise. Number 1 din yun. No? Sa ngayon, ano pa rin ako, no? Kahit pa paano, every week, talagang nagja-jogging pa rin ako. Hindi pa rin nawawala yan. Yung mga 5 kilometro na lakad takbo, kinakaya ko pa. Tapos, yun nga, yung pananampalataya natin kay Lord, no? Kami, ang focus namin ngayon is to serve our community, to serve our members, to serve God, and of course, yung number 1, yung mga mag-asawahan na gusto naming mas-share din namin ang mga natutunan namin sa marriage encounter. Kay Marlene, iba naman ang hihingin kong mensahe. Ang mensahe ay isang panalangin. Anong panalangin mo kay Lord ngayon na nalalapit ang iyong kaarawan? Ano po siya, magbe-birthday siya sa February 13. So, moving forward tayo, ano pang hinihiling mo sa Panginoon? Naibigay niya na sa iyo lahat no, ng kahilingan mo. Meron ka pa bang desire sa iyong puso na gusto mong hingin sa Diyos on your birthday? Actually, marami. Number 1, si Bunso makatapos and mag-focus sa pag-aaral. Establish niya muna yung kanyang yun nga, financially dapat bago siya mag-settle down kasi may edad na kami. And sana, yun nga, doon sa Holy Family Marriage Encounter Community, marami pa kaming ma-invite ng mga mag-asawahan para, kasi sunod-sunod na yan pag na kay Lord ka, lahat i-bless. Yun. At saka yung natin, yung sa bansa, sana maging maayos itong bansang Pilipinas. At
Tsaka lahat ng mga ano natin, mga tingin dapat lagi tayong nakatuon sa taas. Yun yung mga gusto ko na mga mangyayari, mga wish ko sa aking birthday, at saka dapat maging healthy lahat tayo. Amen. Let us praise the Lord. So Marlene, ngayon pa lang ay birthday mo na. Happy birthday. No? Thank you. Kasi it's a celebration of life, di ba? At ngayon nagkaroon kayo ng pagkakataon na mapasalamatan ng Diyos ang mga taong sumuporta sa inyo through the years, mga taong kumalinga sa mga anak nyo nung kayo ay busy sa inyong profesyon. Maraming ka-community no, na natulungan nyo at natulungan din kayo to be a stronger couple. So lahat ng ito ay pasasalamat and it is a part of your celebration of life, lalo na ang extension ng buhay na ibinigay ng Diyos sa iyong asawa. So this time, lolos and lolas, tayo naman ay magtulungan din, no, na ma-inspire, no? Kung tayo ay nai-inspire nila, ni Glenn at ni Marlene, maging inspirasyon din po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa lahat ng inyong mga kakomunidad. At ngayon sa ating pagtatapos, sana nga hilingin natin sa Diyos na hindi maging empty ang puso natin. Sinikap nating mabuo, no, sa ating kaalaman, emptiness but not empty hearts sa ating mga serye. At ngayon naman hingin natin ng intercession ng mahal na ina, gayon din ni Saint Anne. Noong nakaraang Lunes, pinagdasal natin ang mga asawa, ang mga tatay. Ngayon naman, pagdadasal natin sa ating mahal na ina at kay Saint Anne, ang mga nanay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Mary and Saint Anne, please watch over and guide us as we try to be the best mothers, wives, daughters, and grandmothers to those you have entrusted in our care. Thank you for your loving examples of service, humility, and faithfulness, and may we never forget to turn to you in times of doubt. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat, Glenn. Maraming salamat, Marlene, ang Sinaon couple. At sana patuloy ho tayo na punuin ang ating mga puso. So we'll see you again next Monday. Emptiness but not empty hearts. Bye-bye!